Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga baga ang kanyang layon sa bawat anak niya? Ang tuwirang sila'y mapaligaya at mapasaya. Hindi upang parusahan, kaya binuhay sila. Hindi ganang dapat pasakitan, kaya may buhay sila. Kundi kung magkaminsan man may mga pinagdaraanan, ito'y pagdalisay lamang. Kaya't kung matapat ang bawat isa sa pagtupad, di masasakitan, di mahihirapan, sapagkat bukal sa kalooban. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa mga sakit man, may ibinigay na iba't ibang pangalan. Sa karamdaman ng katawan, iba't iba ang tinatamaan. Subalit, isang kaisipan ang tinatalaan ng mga salitang banal. Kaya't kung lahat ng mga anak ng Ama ay magninilay, di kaya ang bawat isa na may katotohanan, matututunan ng kalooban ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Sa larangan ng kabanalan, marami man ang magturan. Kilala ko ang Panginoon, sumasamba ako sa Kanya, subalit hindi lahat ng nagsasalita'y nakakatupad. Subalit sa pagkain, kapag nagutom ang tiyan, kapag tinawagan, lahat sabay-sabay. Buhay po ba ang Ama? Kapag nagbigay ka ng biyaya, hindi na tinatanong kung saan nagmula. Kapag may nag-anyaya sa'yo, tungo sa kabanalan, tatanungin kung sino. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Tatanungin sino ang magbibigay. Anong uring pagkatao siya? Taga saan siya? Ano ginagawa niya? Totoo ba siya? Ang daming tanong ng tao. Subalit, sa pagpapala, laging nagmimithi, lahat ay mabigyan. Sa hiwaga ng Ama, hindi lahat makatatamo at makatatanggap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Kristo? Buhay ba ang Espiritu? Sa buhay ng tao ang nagpapakatotoo at may takot sa Ama, takot manira ng kapwa niya, maminsala ng kapwa niya, manghusga ng kapwa niya. Yung tao namang walang takot, wala nang ginawa, kundi yaon ang mga gawin. Kaya patutunayan ng Ama sa takdang panahon, sa bawat anak niyang nagkasala, mayroon siyang kahatulan na nauukol kanino man. Buhay ba ang Ama? Ang nais ng Ama, pagtugon, pagtalima
sa matapat na pagtupad, hindi handog o hain. Sapagkat noong unang panahon, naghahandog ang tao, hindi siya nasisiyahan. Nagbibigay ang tao, hindi siya nalulugod. Kaya't ang ibinaba niya ay ang matapat na magbibigay ng totoo sa tao, magpapakita ng katapatan sa tao, maghahandog ng ganap sa tao upang mapatotohanang katulad niya ang ibinaba niya. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kung lahat ng tao ay nagsasabing anak sila ng Ama, hindi kaya ang mithiing makatulad sa mabuting ugali at mabuting gawa niya ay gawin din ng mga anak niya. Kaya mapapalad, mga mahal ko, ang totoo at nakikipagtotoo, sapagkat hindi dinadaya ang sarili, ang Ama ang natutuwa sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Marcos. Minsan nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi Ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi. Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan na bagong alak. Bagong sisidlang balat. Paano nga mangyayari ang isang nagbagong buhay ay patuloy na ginagawa yung lumang buhay niya? Paanong magtutugma ang tama sa mali niyang gawa sa una at pagkatapos ay sasabing nagbagong buhay na? Hindi bagat kung patuloy na ang ginagawa ayon pa rin sa dati, maaakay na naman siya sa masama kung siya'y totoong nagbago. Sa makatwid, ang taong nagbabago, lumalayo siya sa tukso. Iniiwasan ang hindi tamang unang gawa niya upang ang mabuti niyang nasumpungan at mabuti niyang kinikilala ang siyang mangibabaw at hindi yung lumang siya kung ano siya sa unang buhay niya. Mga mahal, dayain man ba ng tao ang Ama? Magagawa kaya niya? Kaya ang taong nang dadaya, sarili niya dinadaya. Kaya kung sabihin man ng taong, ako'y totoo, gumagawa ako, tapat sa puso ko, ngunit reklamo ng reklamo, hindi totoo. Sapagkat nakikita rin ang katotohanan sa gawa niya na hindi parehas ng sinasabi sa ginagawa niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya nga maliwanag na para may patotoo, pasuri ka muna eka. At sa buhay ng tao, ang tagasuri ng totoo ay Ama, ang Espiritu niya, ang Kristo, hindi ang tao. Sapagkat ano man ang gawin ng tao, hindi niya kayang liripin ng kaloob-looban ng kapwa niya. Subalit ang Amang hindi nakikita, suring-suri niya
tarok na tarok niya, abot na abot pa. Kaya mga mahal, sino nga kaya ang maglalagay sa kanyang sarili sa kahihiyan? Kung ang ginagawa niya'y kasamaan at sinasabi niya'y mabuti, puputok din sa balang araw. Makikita rin ang katotohanan ng mali ay lalantad sapagkat ang tama ang mangingibabaw. Mga mahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Kaya ang sino mang anak ng Ama na nagnanasa ng mabuti pawa sa Kanya, naghahanap ng liwanag niya. At di makikita yaon ng mga madilim ang kaisipan, sapagkat di papasukin ng mabuti ang isip kailanman. Kaya ang taong nagnanasa ng pagpapakabuti, mimithin niyang maging malinis ang isip at damdamin niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, sapagkat kailanman sa kaloob-looban, hindi papasok ang wagas na pagmamahal kung ang aabutan ay burak at karumihan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kung tinanggap mo ng magpakatotoo, ang puso mo'y nililinis ng banal na espiritu. At kapag ang banal na espiritu ang naghahari sa tao, ang lumang siya ay binabago na, naiiba siya nang dahil sa tinanggap niya, hindi dahil siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang nagbibigay liwanag sa buhay ng tao, yung tinanggap niyang maliwanag. Hindi, kung ang tinanggap niya'y dilim, nagpaliwanag sa kanya, sinungaling siya. Sapagkat hindi totoong magbibigay liwanag ang masamang espiritu. Kaya kapag masama ang isip mo, hindi banal na espiritu nasa iyo. Kaya lang hindi ka tanggapin ito ng tao, magagalit sa iyo. Subalit hindi baling magalit na, wag lang ang Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti mo, Ama, kay dakila mo. Sa tuwina'y pinaaabot mo ang totoo at marapat sa tao. Binabahagi mo ang pag-uugaling nararapat na mangibabaw sa lahat. Binibigay mo ang pagpapasiglat, pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Ibinigay mo ang espiritu mong walang kamatayan, na ang taglay ay liwanag na wala ring kamatayan. Kaya't ang sino mang sayo ay wagas ang pagkilala, tapat na nakipagtotoo sayo, nasusumpungan ng liwanag na dulot mong walang kamatayan kailan paman. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga maliwanag na tinuran ang isang butil na palay, pag hinasik mo yan at tumubo, isang uhay na yung kapilit niyan. Tama po ba? O, pumasipag kang magtanim, hasik ka ng hasik, kahit 10 butil lamang araw-araw, ilang uhay na yun sa makatwid. Palang nagtatanim ng mabuti, na hindi umaani ng mabuti. Bakit maraming nagtatanim na tao, masama ang tinatanim? Kapag nag-ani ng pasakit, nagtatanong sa Ama, bakit ako pinahirapan? Samantalang tinanim ay mapait na buto. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kailanman hindi maaring
maganap. Ang ipil ay mamunga ng mangga. Ang mangga ay maaring mamunga ng ubas. Kaya nga binigyan niya lahat ng pangalan. Binigyan niya lahat ng katas. Binigyan niya lahat ng lasa. Binigyan niya lahat ng kulay. At yun ang tao. May kanya-kanyang kulay ng buhay, katas na ninanamnam, at bunga na natatamo. Kaya mapapalad ang patuloy na namumunga sa kabutihan. Siya rin naman ang masisiyahan, magagalak na tuwiran. Buhay ba ang Ama? May mga taong makapagsalita lang hindi na iniisip yung sinasabi. Pag naman sinisita, nagagalit, magdaramdam. Kung pinagnilayan sana, di sana'y walang magiging alitan. At yan ang nais ng Ama. Magbulay-bulay kang anak niya bago ka magluwal ng salita. At bago mo gawin, 10 beses mo pa kaisipin nang wala kang pinagsisisihan. Kaya lamang, nang dahil katauhan at pagkatao umiiral, kung ano maisipan gagawin, kung ano pumasok sa isip sasabihin. Kaya ibinigay ng Ama ang Espiritu niya upang ang taong marupok at mahina, mapalakas, mapatatag. Subalit ilan kaya ang tatanggap? Katulad ng panahon ng Kristo, sinusuri ng mapang-uri, tinatanong ng matanong, bakit eka ang mga Pariseyo'y nag-aayunot, ang mga alagad mo'y hindi? Samantalang hindi nila alam, paanong pag-aayunuhin itong kasama nila? Ang dapat nilang pagsakripisyuhin. Mga mahal, ganyan ang tao. Kung minsan, nagmamasid, nakikinig, walang alam, hindi makuha, hindi mabatid kung ano ginagawa ng kapwa niya, sapagkat hindi siya ganun. Subalit kung ganun lamang siya, di sana'y naaabot niya yung ginagawa ng kapwa niya. Hindi baga mga mahal ko, kailanman kung katulad ng ginagawa mo, ang ginagawa ng kapwa mo, hindi ka magtataka at di ka magtatanong, sapagkat parehas kayo ng ginagawa. Kaya ka lamang nga magtatanong dahil hindi mo katulad yung ginagawa niya. At nang dahil hindi mo naman maabot ngayon ang sagot sa'yo, mamimintas ka pa, puhusga ka, magagalit ka. Kaya ang tao nga naman, kapag hindi nagbago, hindi matututunan ang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Kung minsan ang tao sasabihin, kumain eka ako ng masarap. Ano eka kinain mo? Ubas. Ako rin eka. Ang hindi niya naisip, sa ubas man, mayroong iba-ibang lasa. At kapag sinabi, ano eka ang ubas ang kinain mo, yung kulay berde, ay, para eka hindi makatulad ng kulay ligla eka. Hindi eka, pares lang yun. O sige eka, pares nga tayong tumikim. Ere eka ang berde, ere ang lila. O sige eka, tikman mo. Tsaka pa lang niya sasabihin, oo nga no. Pero humatol na, nagsalita na. Mga mahal, ganyan ang tao. At yan ang panahon ng Kristo, nagsasalita, hindi pa naman alam ang ginagawa. Sa panahon ng Espiritu, dapat maiba. Kung totoong ang tao ay nagtitiwala na sa Kristo, alam na yung katotohanan na ang Kristo ay nagpasa ng krus. Subalit, alamin bakit nagpasan. Dahil sa kasalanan ko, ganun pala. Alam niya rin naman pala. Bakit ginagawa niya? Ulit-ulit ito. Magandang umaga po, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya, dito ngayon nakikita ng Ama yung totoong tao. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Hindi sa handog, kundi sa kalooban. Mga mahal, katotohanan ng tinuturan. Subalit ilan kaya
nagtatanggap sa tama. Lalo't higit kung mali ang pumapasok sa isip at ang naghahari sa puso ay masama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nektarameneyahan. 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 Ang taong matalino, kapag sinabi sa kanya, ito sakit mo, hindi agad pagdakay maniniwala siya. Aalamin niya, hahanap siya ng iba. Kaya tama lamang mga mahal, huwag kayong pagdakay maniwala sa lugar na ito. Magsuri kayo. Magsuri kayo. Ngayon, kung totoo ka namang tao at kilala mo, sinasamba mo, matatarok ng puso mo ang mga sinasambit ko. Sapagkat, hindi ito sasabihin ng taong manloloko. At lalong hindi gagawin ito ng tao lamang katulad nyo. Sapagkat wala kayong mga bayad ni singko. Sinong mag-aalala sa buhay nyo, magmamalasakit at magpapahalaga? Hindi ba ang tunay na nagmamahal sa inyo? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. O dakilang ama ko, yamang naitura ng marapat sa kanila, ang nakikisuyo at tumanggap ng iyong katotohanan, buksan mo ang pangunawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, sa kwento man, sa komersyal. Maraming kinukomersyal. Pag di mo nasubukan, hindi mo patututukanan, ano? Ba't kaya may taong binalita lang nagpatuto siya, hindi naman nakita? Mga mahal, ang totoong taong matalino, bago nakihahala-hala sa kwento, sinusuri niya ang kwento niyang tao at ng kwento niya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, baka malay mo, patibong lang yan. Malay mo, pang-akit lang sa'yo. Natukso ka, nalinlang ka, sinong kawawa, sila ba o ikaw? Kaya marapat lamang maging matalino nga kayo. Sapagkat ang buhay dito sa lupa'y iisa. At hindi kapag namatay ang isa, ay mauutang mo sa kapwa mo. Kundi maliban kung pahiramin ka pa ng Ama at buhayin ang namatay mong katawan. Subalit kailanman, kundi niya ibibigay, anon man ang yaman mo, wala kang mababayad sa iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ang marapat kailanman dapat hanapin ng tao at kapag nasumpungan, pahalagahan. Kapag napahalagahan, matututunan ang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang taong naguguluhan ng isip, makarinig lang ng mabuting salita, pumapayapa ng isip niyang litong-lito. Subalit ang taong di marunong makinig at walang pinakinggan kundi ang sarili niya, walang gamot diyan. Maliban tumanggap ka ng mabuting balita. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Kristo? Ang salita ng tao ay iba-iba. Yung lengguwahe, ano po? Subalit iba't iba man ang lengguwahe ng tao kung iisang damdamin na pangingipabawin, madarama pa rin ang kanyang kapwa. Buhay ba ang Ama? Madarama pa rin ang totoong Kristo. Mararamdaman pa rin ang pag-ibig ng Ama. Buhay po ba ang Ama? Subalit, lahat ng salita'y alam mo. At kahit na sinong kausap mo, kung ano ang salita niya, yun ang sasabihin mo.
Ngunit hindi mo nararamdaman ang pag-ibig ng Kristo sa iyo, walang bali lahat ito. Sapagkat ang salita hindi nakapagpapadama, subalit ang puso nagpapadama. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kay buti mo, Ama. Tunay na kay buti mo. Masambit nawa lahat ninyo ang kabutihan ng Amay sumasa inyo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag po kung yung mga halaman ay iba-iba ang kulay ng bulaklak, yung mga damo rin ay ganun ano. Tama po ba? Pumunta po kayo sa parang at iba't ibang makikita niyong damo na walang kwenta sa tao. Walang silbi, walang kabuluhan. Subalit kapag binigay ng Ama yung talino, yung palang walang kwentang damo maaring siya pang magamit na gamot sa sakit mo. Buhay po ba ang Ama? Kaya, ang lahat ng itinubo niya sa lupa ay may halaga. Kung pahahalagahan ng tao, makikita yung kabuluhan. Ibig sabihin, kung yung damo, binigyan niya ng kahalagahan, makabuluhan, kaya niya binuhay, lalo na ikaw at kapwa mo. Kaya kung bawat isa'y magbibigay kahalagahan, magkakaroon ng pagmamahalan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya lamang sadyang ganyan ang buhay ng tao. May mga taong may hangganan ng pagmamahal. May pamimili ang mamahalin. Para bagang bagay, hinambing yung kapwa niya. Gusto ko kay itong tsinelas na ito. Sabi naman ng isa, itong tsinelas na ito gusto ko. Sabi naman ng isa, ito ang gusto ko. Nagkanya-kanya sila ng gusto. Kaya pati sa tao, ganun din sila. Hindi ko mamahalin yung pinsan mo na yan. Abay ako'y mahal ko siya. Di mahalin mo ako, hindi ko mahal. Yung naekang kapitbahay mo na yan, mahal ko. Hindi ko mahal yan. Mga mahal, nagpaparti-parti sa pagmamahal. Samantalang ang Ama, lahat ng tao, mahal niya. Pagkatapos sasabihin ng tao, mahal kita, Ama. Bakit hindi mo mamahalin yung nakikita mo? Ang hindi mo pa nakikita, minamahal mo. Naku, parang hindi ka panipaniwala yan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, sa puso tinatarok ng Ama ang bawat anak niya. Hindi sa nguso na niluluwal ang salita niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Mahirap na masarap ang mangusap sa harapan. Subalit, kayong mga tumatanggap at nasisiyahan, wala kayong mararamdamang hirap. Buhay po ba ang Ama? Bakit pukunching? Anong pinaghirap ng loob mo kung nakatanggap ka ng mas maganda? Di ba nakaluwag ng damdamin mo? Subalit yung nangungusap, naghihirap sa nakikinig. Naghihirap ang loob sa mga taong nakamasid na walang naririnig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mali ba ang tinuran? Sumainyo ang kapayapaan. Teacher man, guro, professor, kapag nagsasalita at hindi nakikita sa mga estudyante niya yung naunawaan yung sinasabi niya, hindi ba nalulungkot siya? Kung mahal niya ang mga estudyante niya, subalit kung ang mahal niya ay pera lamang, di bali na basta mahalaga, nakapagturo ako. Paano kung wala ka sweldo? Ano pahahalagahan mo? Di ba yung mga inaalayan mo? Yan ang pagkakaiba ng totoo at hindi. Ang totoong nagbabahagi, nagnanasa ng pakinabang ng lahat. Yung hindi totoo, kumita lang sapat na. Mga mahal,
Ang sakit tinuturan ay pawang katotohanan. Lamang, hindi tatanggapin ang di may katapatan ng puso. Kaya, kibit balikat, nakanguso, nakatirik ang mata, nakataas ang kilay. Pag-uwi niya, ganun pa rin siya. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayo. Nekkarameneyan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Panginoon ko at Diyos ko, ikaw po ang nakakabatid ng lahat. Wala po akong pinatatama sa inyo. Magtanong kayo sa Panginoon. Paano po namin siyang tatanungin? Hindi namin siya nakikita. Sino ba makakakita sa Kanya? Sino po ba? Meron po bang makakakita sa Kanya? Kahit gaano ka pa kayaman, hindi mo siya mabibili. Hindi mo siya mababayaran para magpakita sa iyo. Kaya lamang ikaw na may puso sa Kanya, mararamdaman mo siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O di ba ga? Kapag nagkakasala ka dahil kilala mo siya, nakukonsensya ka. Kapag minamasama mo yung kapwa mo, kapag may budhi ka, umiiral ang budhi mo, natatakot ka sa Kanya. Kapag wala, lahat ginagawa mo kahit masama. Buhay ba ang Ama? Kaya, alin ang maganda? May konsensya o wala? Tanungin niyo konsensya niyo. Sino kasama niyo? Magandang maga po. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alin ang masarap? Banal na espiritu, masamang espiritu. Paano niyo nalasap? Natikman niyo ba siya? Natikman niyo ba pareha sila? Ano ba lasa ng masamang espiritu? Matamis ba? Yung banal na espiritu, matamis ba? Mga mahal, kahit isang espiritu hindi niyo malalasap kung ang puso niyo'y bato. Buhay po ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, sapagkat walang mauuna na hindi mahuhuli, at walang nahuli na hindi mauuna, sapagkat ang Ama, noon, ngayon at kailanman, pantay lamang kanino man. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, kagaling kanyang mangusap. Sino kaya ang sinabi niyang magaling? Kung ang tao, mali ka. Subalit kung ang Ama at Espiritu niya, tama ka. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat walang magaling sa harapan ninyo, sapagkat hindi nag-aral ang humarap sa inyo. Subalit yung hindi nyo nakikita, tunay na magaling, sapagkat di man nag-aral sa lupa, lahat ng galing ay taglay. Kaya't ang sino mang nagmamagaling, tao yan. Subalit ang hindi nagyabang, espiritu yan, na totoo, tapat, kailan paman. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahan. 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 Purihin, purihin ka, Ama. Dakila kang walang kapantay, magpakailanman. Buhay po ba ang Diyos? Nang panahon ni Haring Saul, inutusan siya ng Ama sa pamamagitan ng kanyang espiritu, nakapangungusap kay Saul. Hindi naman bumababa ang Ama at sinabi kay Saul, Saul, ito gawin mo anak ha? Hindi, kundi ang kanya ring espiritu. At si Samuel ay inaatasan ng Ama sa pamamagitan din ng kanyang espiritu. Kaya't itong si Saul, siyang itinalagang maging hari sa panahon na yaon. Nang panahon niya bilang hari, inatasan siya. At sa pag-aatas sa kanya, umuo siya na gagawin niya yun. Subalit, nang dahil sa pag-iimbot, mas pinahalagahan
Yung nagreklamo siya na kaya niya ginawa yon kasi ihahain naman daw niya sa ama. Eh, sinong niloko niya? Ang totoo nun, kaya niya ginusto dahil nang hinayang siya. Mga mahal, gano'n naman ang tao eh. Kung minsan sasabihin, kailangan makasunod ako sa ama. Subalit pinanghihinayangan niya yung buhay niya. Sinasabi niya, ay napapagod ako. Napupuyat ako. Nahihirapan ako. Hindi naman ako sinusunod ng tao. Eh kung kaya sumunod siyang totoo, rireklamo niya yaon. Hindi. Sapagkat alam niya, yung pakikipagtotoo niya doon sa kanyang tumango at sa kanyang nagtango ng buhay at nagpahiram ay ang tunay na maglalaga ng buhay na mainam. Buhay ba ang ama? Kaya, ang pagsunod niya ay di lubos. Sapagkat maraming reklamo, may pag-iimbot at panghihinayang sa sarili. Ang hindi nalaman ng taong gayon, nakikita ng ama kung napapagal siya, nakikita ng ama kung napupuyat siya, nakikita ng ama kung nahihirapan na siya, nakikita ng ama kung totoo siya at hindi. Kaya mga mahal, pinatotohanan niya kay Saul, naway mawawaan ninyo. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, nang hihinayang ko sa pagkahirang ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikdan niya ako at sinunod, at di sinunod ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang nagbangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta na ito sa kamelo upang magpatayo ng sariling bantayog at pagkatapos ay magtuloy sa Gilpa. Mga minamahal, bakit siya ang nanghihinayang? Bakit si Samuel? Sapagkat siya ang nagpunas o nagbendisyon ng langis sa kanya para italaga siyang hari at sumunod itong Saul. Alam niyo baga kung anong hindi niya nasunod, mga mahal? Pag hinawi sa inyong lahat, binasa sa inyong lahat, napakahaba. Subalit, pakitirin, paiksiin. Nang pinagbili na siya ng mga taga-Amalek ay lusubin at patayin, kunin lahat, maging mga ari-arian. Nang makita yung matatabang guya, matatabang mga hayop baga, naiba isip niya. Hindi pinatay, inuwi nila. At ang dahilan, ibibigay daw sa ama, yahandog. Ang tao nga naman, pinakita lamang ng ama, nabatid niya ang isip at damdamin nitong si Saul. Oo, tamang maghahandog siya, pero hindi lahat. Sukol na siya, kaya sinabi niya kay Samuel, kaya ako lang naman ginawa yun kaya handog ko rin sa kanya. Sino dinaya niya? Mga mahal, kung naghahandog kayo ng sarili nyo, buong buo, huwag ninyong binibigyan ng pagkakataong patukso pa kayo at sabihin mo, kailangan 1 oras lang, kailangan 3 oras lang. Kung ano hinihingi, ibigay mo lahat. Sapagkat ang ama mong sayo'y nagpatupad at tumupad ka sa kanya, maghapon ka mang gumanap, nakikita niya yan. Kaya, kung siya'y dinadaya mo, ikaw rin ang kawawa. Kung niloloko mo siya, ikaw rin ang kawawa. Subalit kung nagigpagtotoo ka sa kanya, ikaw ang pinagpala. Buhay ba nga ma? Mga mahal, kung minsan sasabihin ng tao, kaya ako hindi ngayon makakapunta doon
may gagawin ako eh. Pero ang isip ko naman ay ang Diyos. Paano mong magagawang nasa isip mo ang Diyos? Eh may ginagawa kang ang iba na hindi sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Napakatalino nga naman ng tao. Subalit hindi niya naisip, maliling lang mo bang Ama mo? Sinungaling daw, sabi niya. Ilan kaya ang sinungaling? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kumisa naman sasabihin ng tao, ako naman eka ay maghapon ng nanalangin. Bukas naman eka ako mananalangin. Tama nga anak na nanalangin, kasabi ng Ama, pinanalangin mo naman ay pang sarili mo lamang. Di wala ka pa rin nagawa sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Bakit nagagawang lokohin siya? Subalit kung may takot ka na sa Kanya, nako, natatakot ka baka pag nagsinungaling kay mapipi ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, alam mo, ang ugat mong nakaugnay sa dila mo patungo sa esophagus mo, tuloy-tuloy na hanggang sikmura mo, tuloy-tuloy pa hanggang paa mo, at nagmula sa utak mo, alam niyang kislot nito. Ba't niloloko mo? Bahala ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian. Kayo, may tanong po ba kayo? Sino po ba pinatatamaan? General. Walang sa isa lang. Kung ganun ka, bahala ka. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya, nagalit ang tao sa Kristo ng panahong yaon. Ba't nagalit? Yung hindi totoo nagalit. Yung totoo natuwa. Umiyak, tumanggap, nagsisi, nagbalik loob. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung walang tumanggap, de sana walang sumunod sa pagpapasa ng krus. Subalit, may mga naging totoo. Kaya nga, ang panyo ni Veronica ay pinuna sa mukha nito. At lumabas ang larawan, Jesus, na may tinik, duguan. Sinasalarawan ang tinik ng kalbaryo ng Jesus. Sinasalarawan ang dugong buhay na pinantubos sa kasalanan. Ba't di mo maisalarawan sa puso mo? Tapos tawag mo'y Panginoon ko. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong ba kayo? May kulang ba? Kung kulang, ikaw ang nagkukulang. Buhay ba ang Ama? Galit ba kayo? Kung galit kayo, si Satanas kasama nyo. Tuwang-tuwa ka ba? Aba, mapalad ka. Nasa iyo si Kristo. Buhay ba ang Ama? Sumain nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. O di baga? Sapagkat kung natutuwa ka, alam mo ang salita ng Kristo hindi pinapalipit. At hindi pwedeng baluktutin. Kailangang matuwid. Kaya kung tama tumpak ang pananaw mo, nakadiretso ka. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Walang taong banal, magpakailanman, mula noon ngayon at kailanman. Subalit ang ipinaba ng Ama ay walang kapantay sa kabanalan. Kaya kung ang tao ay nakikiugnay sa banal, ang masama niyang ugali ay napaparang. Naiiba, pati pananaw, pandama, at gawa niya. Kaya kapag naiba ka, mapalad ka. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y
naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat wika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Sa larangan ng kaligtasan, hindi pinag-uusapan ang yaman sa sanlibutan. Sa larangan ng pagtupad sa kabanalan, hindi ka tatanungin kung matalino kang nilalang. Subalit, sa pagliligtas ng Ama sa impyernong naturingan, lahat ng totoo siyang makakatanggap nito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya dapat ang tao'y magpakatotoo. Buhay ba ang Ama? May tanong po sa inyo, naniniwala po ba kayong may impyerno? Kahit buhay kayo, ini-impyerno kayo, meron din. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Kahit dito may impyerno. Pag yung mga kasama mo, ini-impyerno ka, buhay ka pa, nasa impyerno ka na. Buhay po ba ang Ama? Kaya, para makaiwas ka sa impyernong lupa, umiwas ka sa taong nasa diliman diwa. Hanapin mo yung mga maliliwanag para malisya ka sa impyernong lupa. Buhay ba ang Ama? Eh ang tao pag may pakinabang, kahit na i-impyerno siya, meron lang matanggap, tuwan-tuwa na. Kaya pagdating ng takda, impyerno siya sa lupa, impyerno pa rin sa lahat. Hindi nakatunggaw sa impyerno. Parehas na impyerno tinunguhan. Impyerno na sa lupa, impyerno pa rin sa kabilang buhay. Kawawa ka naman. Nagpakatamasa ka ng sarap. Hindi ka nakatighaw sa hirap. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Pakatandaan po ninyo, ang taong namimikilan ang lalamunan, kay sarap man ang mga hain sa pagdulangan, hindi mo malunok-lunok sa pagsisikip ng dibdib. Buhay ba ang Ama? Subalit, kahit ang putahe iisa at masaya ang puso mo, kay sarap kainin ito. Mga mahal, pawang katotohanan, kung mahal nyo lamang ang inyong sarili, magiging matalino kayo. Uunahin nyong mamahalin ay ang kaluluwa nyo, sapagkat ang kaluluwa hindi nagsasalita, ang kaluluwa hindi magsasabi, ang kaluluwa walang alam, ikaw na may sentido kumon ang umalam. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayo, common sense. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, galit ba kayo? Bahala kayo. Natutuwa ba kayo? Maligaya kayo. Kaya kapag kayo'y maligaya, natuwa, sino ang sumainyo? Aba, purihin niyo ang Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Diyos, pakatandaan po ninyo.
Hindi ngayon may sakit kayo ay pinahihirapan kayo. Hindi ngayon may sakit kayo ay pinarusahan kayo. Isipin mo, ano bang ginawa mo nang wala kang sakit? At kapag naisip mo kung anong ginagawa mo nang wala kang sakit, tsaka ka magreklamo kung wala kang nagawang masama at ikaw'y mabait. Sabihin mo, Panginoon, mabait naman po ako, wala akong naging kamalian sa kapwa ko. Pwede po bang ako'y pagbigyan mo? Makakapakiusap ka dahil mabuti kang anak niya. Paano kung lahat ng kalapastanganan ay ginawa mo tapos matapang ka pa? Sasabihin niya sa'yo, marapat kang mamatay ka na. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mamahal! Sumayin niyo ang kapayapaan. Pakatandaan ninyo, walang mali, walang kupas, walang kamatayan ang pag-ibig ng Ama. Tao ang namatay ang pagkilala sa Kanya nang dahil nasilaw sa sanlibutan. Mga mahal, pagpalain kayo. Yamang narinig nyo ang marapat mga mahal ko, bulayit tantuin ang mga tinuran ko. Kung nararapat na kamti ng damdamin nyo, magsigalak nawa ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Di po ako galing. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba ang Diyos? Kaya po, sino ngayon ang nahirapan? Nahirapan po ba? Nahirapan po ba kayo sa pamasahin nyo? Nahirapan po ba kayo sa gasolina nyo? Nahirapan po ba loob nyo matagal bago kayo nakatayo dito? Salamat. Kung hindi kayo nahirapan, buong galak kayong dito'y lilisan. Sumayinyong pagpapala ng Ama, naging maliwalas nawa ang isip nyo, naging maluwag nawa ang damdamin nyo. Alam ko po. Kaya lukot ko eh. Ikaw ang dadalhin niya, hindi ikaw ang magdadala sa kanya. Tama ba? Salamat. Pagarian ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kailangan iibahin ang termino sa salita ng tao. May nagsabi, dala ko po kay Nazareno. Paano mong dadalhin si Nazareno? Ikaw ang dadalhin ng Nazareno sa kaligtasan, tao. Buhay bang Ama? Dala ko kay si Santo Niño. Paano kang dadalhin ni Santo Niño? Paano kang magdadala kay Santo Niño? Yung rebulto dala mo. Pero ikaw, dala ng mundo. Si Kristo! At kaya pati ikaw, dala-dala. Dapat matulad ka nung bata siya, mabait siya. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumayin niyong kapayapaan. Alam ko, kaya sinabi ko, buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan. Ganang pagkatao'y di batidyaan, ganang di nyo nakita, walang di kayo alam na hindi malalaman. Buhay bang Ama? Sumayin niyong kapayapaan. May sakit pa ba kayo? Marapat lang. Sapagkat kung may sakit pa kayo, hindi pa kayo nadala ni Kristo. Kaya, magaling na ba kayo? Umuwi na kayo. Buhay po bang Ama? Napakabuti ng Ama. Napakadakila. Sinungaling po ba nagsasalita? Kapag sinabi niyo sinungaling, hindi ka nakaunawa. Mali po ba ang sinambit? Ikaw ang mali kapag sinabi mong mali. Ikaw ba ay natutuwa talaga? Tingnan niyo nga po katabi niyo kung matutuwa siya. Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa. Ano? Guten Morgen.
Oh. Kiss you. I kiss you. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Naway nakamtan nyo ang marapat na hinahanap nyo at lalo pang naragdagan kung ano ang batid nyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya lamang po'y pasensya. May salapit wala, pantay-pantay lang dito. Nakahubad. Ba't ikaw Apo Kunching nakatsinelas ka? Ba, hindi ko po nilalabas ito. Kayo saan ba galing? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong po ba? Wala kayo tanong. May tinanggap na kayo. Oo. Ba't tingnan ko nga, ba't may malungkot pa? Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw, isip niya'y nakaligaw, di naramdaman ang tinurahan. Apo Kunching sintunado, yan ang taong sintunado ang isip. Hindi kayang idiretsong matuwid. Mga mahal, gawin nating maganda. Hindi na sintunado. Salamat, alam ko. Pagarian ka. Dapat ba pananalig? Sapagkat ang nasisiyahan, hindi umiiyak na may luha, kundi sumisigaw na may galak. Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw, isip ay di maparang, lahat ng kagulumihanan, kaya't marapat Ama, sa iyo'y maging ganap tuwing na maghari ang lahat upang ang payapang isip ay kamtin. Malayo man, malapit din, lahat kayo'y mararating. Malapit at malayo ay pantay lamang sa paningin, pagkat kayong lahat at tuwirang minamahal, kaya't damhin nyo lamang mararamdaman katapatan. Malayo ang pag-ibig ko sa taong di makadama, malayo ang iniisip sa iniisip ko, malayo ang naabot na hindi ko ganang mataro. Iyan ang salita ng tao
na sa akin di ganap. Kaya kayong lahat maging marapat at tapat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama, mga mahal? Kumisan, sadyang pumapasok sa isip ng tao yung pagkalito, pagkagulo. Subalit kung ang tinatawagan mong Panginoon ay buhay sa puso mo, hindi na mananaigang kalituhan ang kaguluhan, kundi kung nalilitot, nagugulumihanan ka, papayapain ka. Sapagkat batid mo, walang hindi gagawin siya sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang totoong kumikilala at tumatanggap sa Ama, tandaan ninyo, nakakadama man kung minsan ng lumbay o lungkot baga, isang iglap lang. Hindi maghapon, hindi magdamag. Sapagkat ang maghapon at magdamag na lungkot at lumbay sa tao, hindi ang Kristo kasama. Si demonyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O, tama po ba? Sabay talaga naman po ang totoo yun. Kung nasa Panginoon kayo, ay abnormal kapag di ka nalungkot. Subalit dahil nasa Kanya ka, matutuwa ka. Tama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat, mga mahal, ang paanyaya ng Kristo ay kilalanin, kumilala. Ikaw na maghapong nalulungkot at may magdamag pa. Pagka nakita mo ang paghahari niya sa iyo, naramdaman mo, aba, sang iglap lamang na parang ang lahat. Buhay ba ang Ama? At maliwanag ang tinuran. Ang wala ay mabibigyan. Ang kulang ay mapupunuan. Ang sagana ay mapapaapaw. Siksik liglig. Sabagkat ang tao ay mahilig sa siksik liglig, puno na'y sisiksikin pa. Kaya lang sabi ng Ama, anak, pag namatay ka, hindi mo yan madadala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung dapat lamang at marapat nga lamang na gagawin lahat ng tao, ay ang Kanya. Aba, bawat maghapon, nakakatawa ka. Nakakahinga ng maluwag ka. At hindi litong-lito ang isip at damdamin mo dahil sa mga dinadala. Hindi mo naman madadala yan. Sabi ng Ama, kung ako'y wala, anak, sa iyo. Ibig sabihin, walang ibinigay sa bawat isa na hindi tinimtim, tinimbang. O sige nga, pasasakayin mo ba sa kabayo yung alam mong hindi kayang dalhin? Eh, ikaw may-ari ng kabayo mo. Paano ko napilay? Paano ko namatay? Di wala ka ng kabayo. Ba hindi ganun ang Ama? Hindi siya walang hiya. Siya'y mabuting Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Alam mo palang mabuti ang Ama mo. Eh, ba't di mo hanapin yung kabutihan niya? Para kapag natularan mo, masabi mong, kabuti mo, Ama. At nang masabi mong kabuti mo siya, ay Ama mo, kabuti mo, Ama. Sinabi mo mabuti siya, mabuti ka, Ama. Aba, natuwa siya sa'yo. Kaya yung kabutihan niya, pinakita niya sa'yo. Eh, sabi ka na sabi, Panginoon ko, hindi mo hinahanap ang kabutihan niya. Kaya hindi niya mapakita. Mga mahal, hanapin niyo ang kabutihan ng Ama at pakikita niyang mabuti siya. Sumayin niyo ang kapayapaan. May tanong ba kayo? Wala po. Kung magkagayon, sayang ba pamasahin niyo? Sayang ang gasolina niyo. Yung nang hinayang, naku, lalo pang sayang. Dito po talaga.
Opo. Batid ko po. Batid ko po. Alam kong galing ka sa ibang bansa. Salamat. Purihin mo ang Ama. Purihin mo ang Ama. O ito po, tumayo ka nga. Kumustahin mo siya. Ayan po, siya na lang tanungin niyo. Buhay po bang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo para magpatuto siya sa iyo, hindi si Kunching. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Yan. Nagkwento nga siya. Sapagkat ang pinagmulan mong ina, kahit sino pang ina ang hanapin mo, hindi matutularan yung pinagmulan mong tiyan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya yung taong marunong tumanaw sa pinanggalingan, kalugod-lugod, samang mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. O tapos na kwentuhan nila. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. O di baga, natid pa. Buhay ba ang Ama? Ganyan lamang. Pag naghahanap ka ng pruweba, kumuha ka ng magpapatotoo. Pag ang sarili mo pinagpatotoo mo, sabihin mayabang kang tao. Kaya ang Diyos nagpatotoo, anak na totoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat anuman ang pinasilay pinatupad sa mundo, hindi naniwala ang maraming anak niya, kaya pinatotohanan ang tao ay tao, nagkatawang tao ang Kristo. Sumainyo kapayapaan. Sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Muling babalik sa iyo ang pinamasahe mo sa eroplano. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Makikinig na ako ngayon sa iyo. Kaya po ako naniniwala sa Ama. Salamat. Ang buhangin tumatama sa mukha ko habang binabaril ako sa tiyan. Batid ko. Hindi ako namatay. Kaya nga hindi ka namatay dahil pupunta ka pa rito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Pinakita lamang gyera man ang suungin, tulad ni David, isang bato lamang. Kaya, mapalad kang nagpahalaga sa nagpahalaga ng buhay mo. Mapalad kang hinanap mo ang totoong salita nito. Mapalad kang naramdaman mo ang katapatan ng naglingkod sa iyo. Mapalad kang nakikipagtotoo sa Diyos na bumuhay sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Ay, buhay. Salamat po rin ang Ama. Magandang umaga po at welcome po kayo. Taga saan po kayong bansa? Sa totoo po, tubo akong Cavite. Opo. Ngayon po, saan po kayong bansa? Nasa, ano po, sa Amerika. Saan po sa Amerika? Ay, California. Welcome po. Bata ako nung malis ako dito sa akin. Opo. Pumasok po ako ng US. Kaya ako na-stay sa Vietnam. Salamat. Anak ako sa Panginoon na sinabi ko ng ama ko,
Michelle. Maniwala ka. At hindi ka babago. Tama. Tama po. Kumisan po, may nakakita sa akin. Ay, umalis ko ng bahay. Makakalimutan ako sa akin. Hindi ko nakakalimutan. Eh, di ba yun? Alam ko po. Hindi ako nahihiya na sabihin na. Ano po, mapalat po kayo. Salamat po. Sino po ang inyo pong... Sinadya ka Oo nga po. Saan po ninyo nalaman? yung kaibigan. Ah, Dumating. Kasi kaibigan. sinabi ko sa kanya na may black. Hmm. Sa pilit. Hindi po ako nagsabi. Siya. Ang bayaw niya, bayaw niya. Mhm. Salamat naman po. Maliwanag po niya sinabi yun, makakaabot sa iba't ibang dako na laganap sa iba't ibang bansa. Eto na po yun. Lahat tayo po. Kaya lang po, ito na yung destinasyon ko pa sabihin. O, teka sila, ano eh, hindi na kaya na siguro eh. Konti po lamang niya. Opo, sige po. Sige po, makikinig. Bisita po, nakatala po sa banal na aklat. Tanggapin ninyo ang nakikipamayan sa inyo. Tama po ba? O, mahalin ninyo ay nakikibayan sa inyo. Sa makatwid. Pag ginawa nyo yon, kaninyo ginawa? Kaninyo nyo ginawa? Sa Panginoon. Kaya, eto rin po, hindi nyo na itatanong, taga Germany. Pwede po ba ako magsalita? O, sige po. Binibigyan kayong karapatan. Kaya ano, Mike. Hindi po ako na-disgrasya. Bakit? Kasama ko po ang Panginoon. Ang nagturo po sa akin, bata pa ako. Ang tatay ko hinuli ng hapon, 2 linggong nawawala. Wala nang balita. Nakauwi. May marka pa ng mga lubid sa baraso. Puro dugo, pasa. Tayo, paano kayo nakauwi? Anak, maniwala ka sa Panginoon. Kung hindi ka gumagawa ng masama, patnudubayan ka niya. Ito po talagang sinadya ko kasama ng aking pamilya at kaibigan. Bukan loob po sa amin. Alam ko po na si Apo Conching nagbibiro na ibabalik yung aking pamasahe. Hindi po yun. Hindi po mahalaga yung pamasahe. Mahalaga nakarating ako dito, tinanggap mo ako. Nagpapasalamat ako sa inyo na tinanggap nyo ako rito kahit hindi nyo ko kakilala. Alam ko mga Kapampangan ay mababait, magagalang. Dahil po ang batang maliit pagdating ng hapon, mahalik ng kamay kahit sino. Hindi kinikilala kung taga saan kayo. Siklod ko po, sabi ng bata. Hindi sinasabi na, hindi ka Bulacan ka eh, hindi ako maaamin sa'yo. Pagkat po hindi nyo na itatanong, tumira ako sa San Simon ng petsa 53 hanggang petsa 58. Yung pinakgala ko yan, San Isidro, Pampang, San Luis,
mga baryo sa kabila ng ilog ng Pampanga, umpisahan nyo sa Apalit hanggang sa Nicolas. Kaya, kabalin ko kayo. Salamat po. Kayo yung mga kabalin ko. Dakal na salamat po. Pero, alam ko mababait kayo, kaya hindi ako nangangambang magpunta rito. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Ama. Ang Diyos ay hindi namamatay. Laging nandun siya. Tanggapin niyo po ng buong buo sa inyong puso. Yan po ang ating salba. Wala na. Salamat po, Apo. Salamat po sa inyong pagtungo. Wala pa pong labanan. Subalit salamat sa Panginoon at pinagkaloob niya po kung paano yung tinura niya o sinabi baga na balang araw makakaabot sa iba't ibang dako. Salamat po. At tinura niya pong maliwanag yon. May mga magiging pasyenteng Germany, Hapon, totoo po yun na nagaganap. At salamat po, talagang iba-iba pong nasyon, iba't ibang ano ba yon? Banyaga, mga banyaga. Ay ito tunay na pinapatid ng Ama. Ito pong mga naririto ngayong mga pasyente, mga tagasunod, hindi po lahat sila Kapampangan. May mga iba't ibang lugar din po sila, mga taga Bulacan po, sa Bulacan, Kapampangan, sama-sama na po, Tacloban. Noong pong may naganap na, ito po, naririnig po tayo ng Panginoon. Nung naganap po yung sa Tacloban, sabi ko, nanonood po ako sa TV, Diyos ko, tama ko, kawawa naman po ang dakong yaon. Paano po kaya makatulong ako sa mga taong iyon? Di man po pala ako nakarating doon. Ito po, naligtas po siya sa trahedya. At ito po ngayon siya. At kaya sabi ko nga po, nagmimithi ako. Ang isang naglilingkod po ay, ang minimithi niya makatulong, hindi para magmagaling para sumikat baga, kundi minimithi na nawa kung papaano sa lugar nila ay loobin ng Ama. Loobin nawa po ng Panginoon na makarating ako sa Tacloban. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung ako po ipagbibigyan at kung ako lamang po ang magpapagaling, gusto ko ngayon din tatakbo na ito Kaya lang pinagtitibay ka pa Pero tumayo ka nga. Salamat po sa Panginoon. Ang mahalaga hindi ka na nagtutungkod, tingnan mo nga yun, Taga saan po ba kayo? Ay, yung kinausap mo, Santo Niño po. Taga Baliwag, Santo Niño. Kaya ibig sabihin, ikaugnayan na naman sa inyo, Dala-dalang Santo Niño ay mahin, kaugnay sa lugar nila. Taga Baliwag, Santo Niño. Ikaw, Tacloban, saan ka sa Tacloban? Mismo city. Yun, purihin ang Ama. Napakabuti po ng Diyos. Di po ba napakadakila talaga niya kung paano yung pamamaraan na napagtatagpo-tagpo niya yung mga tao? Nawala naman pong mga pinahatid na mensaheng sa sulat, baga o tinawagan, pumarito kayo, kundi sa kanyang kalooban na pagtitiyap-tiyap niya yung mga tao rito, na pagtatagpo-tagpo niya baga, kumbaga sa yung mga langgam, na pagtitipon-tipon sa isang lugar, sa balita lang. Doon meron.
O duneka meron, duneka ron, meron. Kaya sa balita pong duneka ay may manggagamot, dunay nang gagamot, duneka ay ganon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, naganap ang, eto po kayo. Kaya nawa, makinabang kayong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Baho na sigarilyo na yan. Ano? Ang sigarilyo baw. Ba't naman kapo kunching nandiyan na sa loob naamoy mo pa. Diyos ko po yung usok pumapasok. Tsaka pinaamoy, ano po? Para ka naman kang kapre, malakas ang pang-amoy. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, may tanong po ba kayo? Kumusta ka na? Oh, ha? Kumusta? Yun, inulit ko lang. Manyaman ka no. Ano ba? Masarap. Magaan. Ha? Bagya. Bagya pa lang kanu, bagya pa mo. Bagya pa mo. Ika, kumusta? Oh, wag mo na akong lingkisin. Para ka naman sawa eh. Alam ko yun. Hindi mo na kailangan sabihin. Salamat. Alam niyo po, hindi ako galit sa iyo. Kahit di ka maniwala sa akin. Salamat po sa Panginoon. Tanggap naman po yun. Sapagkat kung lahat po ng tao na hindi maniniwala sa iyo, pakikinggan mo, paano ka makasusunod sa atas sa iyo? Kaya ang pakinggan mo, yung nag-aatas, wag yung ayaw. Ade ngayon, nakalaya ka na. Salamat, purihin ang Ama. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Napakabuti po ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang Kristo man ang pasa ng krus, subalit ibinaba rin. Ano po? Ibinaba. Ngayon po, ano ibig sabihin nun? Ililipat siya isa. Hindi niya na kaya. Ibinalik sa kanya. Ibig sabihin lamang po noon, kapag pinapasan mo sa kapwa mong pasanin mo, hindi niya kaya. Sapagkat meron kanya. Ano po? Kaya kung ano po sa inyo, itawid nyo. Isadsyad nyo. At di kayo pababayaan ng Ama. Huwag mong ilipat sa kapwa mo, ipasanin mo. Kaya naman, anong ginawa ng Kristo? Kinuha niya uli. Sapagkat siya ang tunay na pamatok, sandigang mabuti, matibay na bato. Kaya ang sino mang sa kanya isasandig at kikilala, may sasadsyad mo ang iyong kalbaryo. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Tama po ba? Kaya, para po may sadsyad nyo, huwag nyo ililipat sa iba. Dalhin mong mag-isa. Isama mo si Kristo. At sigurado, kasama mo siya sa paglalakbay, kasama mo siya sa pagsadsyad, kasama mo siyang may galak sa iyong tagumpay. Buhay ba ang Ama? Sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap. O, mayroon po bang kulang sa rekado? Sabi nga po ng isang salita, ang tao kapag gustong mapasarap yung pagkain niya, hinahanapan ng rekado. Ano? Bakit alam niyang gawin yun? Ititimpla niya doon para sumarap ang lasa nun. Ang buhay niyo, kung gusto niyong sumarap at maging malinamnam, hanapin niyo ang tamang timpla na magbibigay ng sarap sa buhay niyo.
Sino po ba yun? Tamang templado. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at ibibigay niya yung timpla ng pagmamahal, pagkagalak, kapayapaan, lahat na ng rekado para mapagtagumpayan mo ang buhay. Ganon din po ang gawin nyo. Kung paano yung gusto nyong maging masarap ang ulam nyo, na hinahanap nyo yung rekado, yung pang-rekado baga, hanapin nyo rin po yung sangkap na magbibigay sigla sa buhay nyo. Pagpalain po kayo. Mahal po ba kayo ng Ama? Mahal nyo po ba ang Ama? Aba, mahal nyo pala ang Ama. Salamat naman, mga nagmamahal sa Kanya. Di ka na magre-reklamo. Salamat. Sabi mo ngayon, sayang kung naniwala sana ako agad. Nakawala na ako agad. Pinahintulot yun para purihin mo ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Halina po kayo at mga lingkod, halina rin kayo.